Tapos magrereklamo naman kayo. Isipin ninyo sa ngayon, yung simpleng tanong na iyon, balang araw, itatanong ninyo sa inyong mga sarili. At ang desisyong iyon, ang inyong magiging hinaharap. Halimbawa na lamang, ang bawat gusali na inyong nakikita, mga paaralan, ospital, mall, ay mga obra ng mga inhinyero at arkitekturang tulad ko. Tuwing tayo ay magkakasakit, tayo ay lumalapit sa mga doktor at mga nurse. Sa bawat krimen, nariyan ang mga pulis at mga abogado. Sa mga hindi inaasahang sunog, nariyan ang mga bumbero. Sa ating pag-aaral, tayo ay may kaakibat ng mga guro. At sa iba pang mga propesyon, lahat ng iyon ay may magandang dulot sa ating pag-unlad. At sa hinaharap, isa kayo sa henerasyong magbibigay ng pagbabago sa ating lipunan, sa ating bansa. Malay ninyo, baka makatulong din ang inyong magiging propesyon sa ibang bansa tulad ko. Tulad ninyo, nangarap din ako ng iba't ibang propesyon. Gusto ko noong maging teacher kasi namamangha ako sa galing ng mga guro. Nangarap din ako na maging bank teller kasi ang dami nilang binibilang pera. Nangarap din ako na maging isang abogado kasi raw matalino raw at laging sumasali sa mga contest. Hindi raw nahihiya sa mga tao. Pero lahat ng iyon nagbago nung nag-enroll na ako sa kolehiyo. Noong panahon namin, na hindi naman ganun pakatagalan, parang kailan lang, uso ang magpunta sa Maynila, sa Baguio, upang makapag-aral sa mga prestigyosong paaralan. Ngunit noong nakapag-isip na ako kung anong kursong kukunin ko, walang sumuporta. Ang sabi nila, mahirap yan, hindi mo kayang magpuyat, hindi yan para sa babae. At higit sa lahat, magastos yan, hindi kakayanin. Ang sabi ko, hindi na ako mag-aaral sa Maynila o kahit saan pang malayo. Basta, arkitektura ang gusto kong kurso. Yun lamang. Huling araw ng application sa LaSalle sa Santiago, kinausap ako ng aking namayapang ama. Sabi niya, mag-enroll ka na sa Santiago. Kunin mo yung gusto mong kurso. Sobrang tuwa ako nang marinig ko iyon sa aking ama. Sinabi ko sa sarili ko na pag-iigihan kong mabuti. Nagpatuloy ako at tiyak nga na isa-isa sa kanila mga sinabi ay nagkatotoo. Ang hirap, puyat, plano, puyat, review, puyat, presentation, puyat, iyak. Hindi lang ako nahirapan, kundi pati na rin ang aking mga magulang dahil sa gastos. Umabot sa puntong muntik na akong tumigil sa pag-aaral sa sobrang gastos. But God is good, and indeed, God always provides for the needy. Maraming tumulong, maraming umalalay, at nakakita sa determinasyon kong makapagtapos. Upang makatulong, ako rin ay nagbenta ng mga Graham balls at popcorn sa eskwelahan habang
mag-aral. Noong nagtagal, ako rin ay tumanggap ng maliliit na proyekto sa aking kurso upang kumita. Lahat ng hirap kinaya dahil katuwang ko ang aking mga magulang. Maswerte kayo dahil sa sobrang advance ng teknolohiya ngayon. Isang pindot, andyan agad, wala nang tanong. Ngunit sana'y magamit ninyo ito ng wasto. Dahil kahit ano pang galing ng teknolohiya, kung wala kayong diskarte at pagsusumikap, mahirap makarating sa itaas. Kaya ngayon pa lamang, pag-isipan na ninyo kung ano ang propesyon ang nais nyo. Simulan din ang pag-isipan at pag-usapan. Dahil hindi ito dapat minamadali lamang. Walang madali, lahat mahirap. Pero kung ano ang pinaghihirapan, ay siyang magbubunga ng kagandahan. Lagi niyong pakatatandaan na sa bawat pagsubok ay may pagbangon. Sa bawat araw, may kaakibat na solusyon. At sa bawat tagumpay, tayo ay lalo pang titibay. Sa lahat ng ito, kung kayo may mahirapan, tumingin lang kayo sa inyong mga magulang. Sa kanila kayo humugot ng lakas. Sa kanila kayo magbigay ng sagot tuwing nahihirapan kayo at hindi na alam ang gagawin. At sa kanila ninyo isipin kung anong kinabukasan ang gusto ninyo iparating at iparanas sa kanila. So no matter what struggle may come, never give up because your parents are rooting for you. Never give up because the future awaits you. And never give up because in time you will all succeed. And when that happens, a new hope for this country will rise. Congratulations to all the students and to all the graduates for the school year 2024-2025. May you all be the hope this country awaits. Once again, good morning. Thank you very much, Architect, for inspiring our graduates. Indeed, we are very privileged